So hello guys and welcome back po ulit sa ating channel, The Stock Play. At ngayon po ay muli po tayo mag-update about sa mga top trending stocks sa PSE. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin po yung notification bell para palagi po kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin araw-araw. So let's start with now. And by the way, kagigising ko lang, no? And sana kanina na ako nakapag-upload sa sobrang antok. Yan, kaya ngayon pa lang mag-upload guys at gagawa ng video, no? So for this one now, kung titingnan natin sa weekly chart, so ang support kasi na to is nasa ano ba to? 0.9, ano? Base po ito sa big picture kasi naka weekly chart tayo. 0.9. Kung titignan natin, then nag-retest dito guys, pero hindi hindi nag-breakout, no? And kung titignan natin, mahaba yung week. So from here sa may 0.99 or malapit sa 1, kung magra-round off tayo sa whole number, ayun, umabot dito sa 1.05, ano? Then dito nag-close guys sa baba. So it means, mahina, ano, kumbaga. So for now, pagka-check natin to sa sa daily chart. Ayan, no. So hindi na sustain guys, ano. And tignan natin sa sa Tuesday. Ayan. So since pa lang ngayon, Sunday pa lang ngayon So tignan natin kung malalaglag ulit dito sa may 0.9, ano. Ayan, kasi kung titignan natin, nag-breakout, then right now nag-pull back, and kung titignan natin is medyo malapit naman talaga sa sa may support, no? Malapit. So the question is, mag-hold ba yan or malalaglag dito? Ayan, sa may 0.9, ano. And kung titignan natin, meron tayong trend line dito. So yung trend line na to is medyo matagal na. Noong 2023 pa, no? So series of lower highs, it means bearish, ano? Pero this time kasi nag-breakout diba? So right now we have here a breakout, then pull back right now, no? So tingnan natin then sa 200. So of course wala pa naman kasing dito. So walang breakout sa may 200 no? And kaya for now, of course, we need to kumbaga makapanik dito sa may taas ng 200, no? So of course, this one is still bearish, no? ABS. So for ABS guys, punta tayo sa weekly. Uy, nalaglag. Diba? So from here sa may natin neckline 5.88, malapit sa 5.9. Then nag-rally dito sa 8. Second resistance yan. Okay, from here sa may neckline. And kung titignan natin, still bearish crossover dito, overbought, no? So it means this one is pwedeng bumalik dito, throwback sa may neckline sa 5.85 or 5.88, ano? Basta malapit dito guys sa may green box na to. Base po ito sa weekly chart. Then sa daily chart, check natin. Okay. So this one is stochastic oversold, good. So pwedeng mag-bounce since malapit naman sa may support Ayan sa may 7. And yeah, ayun, no. We have here a pullback, no? So it means kung yan, kung sa ibabaloktot pataas, pwede, no? Since yung ating stochastic is oversold naman na. Then yung 200, so we need to check this one. Yung 200 guys, 200. Okay. So for this one, ABS is nasa taas ng 200, it means bullish, no? Then for dito,
Check natin dito. Check lang natin kasi ito kasi ano eh. Nasa support eh, 2 eh, di ba? So pwede pa yan malaglag as low as 1.98 or 1.97 ano. So still nandun pa rin sa major support. Pero kung hindi mag-hold ang next stop na natin dito is probably dito na no, sa 1.77 at least. Then check natin dito. Hindi pa oversold yung ating stochastic. Okay. Then sa daily chart, kung titingnan natin, still bearish because yung ating price is nasa baba ng 200-day moving average, no? Ayan. Then let's proceed. MBR. Okay, so trending din siya. So punta tayo sa weekly. So sa weekly guys, okay, so konting kembot na lang to, no, at magbe-breakout na. Pero syempre of course that mag-close to, no. So right now ang pinaka ano natin dito, ang pinaka problem is yung 392.5, no, kasi resistance to eh. We have here 1, we have here, so at least 2 na to, tapos 3 and 4, no. So once guys na yung kanyang price is mag-breakout dito sa may resistance na yan, magiging bullish tayo, no? Pero for now, since wala pa naman, kaya tingnan natin ano, this week kung siya ba ay magbe-breakout na or magkakaroon pa ng pullback, no? And sa daily chart, ayan. So pwede pa 'tong mag-rally guys based dito, no? Ayan. Dahil hindi pa naman siya overbought dito guys sa RSI, no? Same here sa stock. So papunta pa lang yan halos. Ayan, no? And next of course Sirtech. Ayan, tech. Check natin sa weekly guys. So sa weekly, so pa downtrend pa rin to, no? Di ba? We have here ganyan, then ganyan, rejected twice. Ito yun, no? 1, 2, tapos ito yung 3, 4. Okay, tapos bagsak. Very very weak guys, no? So this one, so bearish, very bearish guys, at pwede pa tumalaglag sa 1.12 eh, kung siya ay gagapang, no? Dito pwede, pero kung magra-rally naman guys, pwede mag retest dito. Ayan. So saan yun? So base dito guys. Okay, pagka nag-add tayo, so maybe dito pwede somewhere here. Ayan, sa 1.92 guys, no? So tingnan natin, still bearish for tech. Okay, so let's see guys, yung 200 day, ayun, no? So may confirmation tayo sa 200 day moving average na yung mismong chart natin is bearish because yung price is nasa baba ng 200 day moving average. And last but not the least, save lang natin, nickel goods. Ayan. Then punta tayo sa weekly chart. So sa weekly chart, still downtrend guys. Okay, so we have here downtrend, and right now nasa support. Even di mag-hold sa may ano na yan, okay, malapit sa 4 na yan na support. So our next is probably dito na tayo sa 3.35 at least, ano. Ayan, so kitang kita, no breakout, series of lower highs and lower lows. It means tuloy, it means bearish, no? Then sa daily chart, let's wait first na mag oversold muna to. Okay, possible.
This one, ito. Okay, para medyo safe, no? So, it means, yun nga, no? Pwede malaglag dito or mag-hold, tas mag-bounce, no? From here, tapos hanggang dito sa 4.5. Or, okay, malaglag dito, ayan, sa may 3.3, then mag-bounce sa 3.95. Okay, malapit sa 4. Then yung 200, ayan, so bearish, no? And I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.